ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng isang apostol ng ating Panginoong Jesucristo na si San Andres. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kasalanan ng mundo, tanggapin
Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres, na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ng Jesus, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung sino ang Kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na ang nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong bagay.
Gayon pa man sa daigdig, ang laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo ang lahat. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambas. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, naniniwala po ako na may mga karanasan kayong milagro o himala na ipinakita o binagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Maaring yung mga milagro o himalang iyan ay malaki man o maliit na himala o malaking milagro na ipinagkaloob at ipinakita sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo, pero yan pa rin ay napakalaking bagay at malaking pagpapasalamat natin sapagkat yung karanasan na yan ay namumukod tangi sa atin. Yung himala o milagro na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Maaring yung himala o milagro na ibinigay sa iyo ay nabago ang buhay mo, no? Jesus changed your life. Maaring nung una, yung milagro o himala, ay yun bang nung una hindi ka marunong magmahal, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magpasalamat sa mga maliit na bagay na iyong natanggap, biyaya at grasya. Pero ngayon ay natutunan mo na yung mga bagay na yan. Marunong ka nang magpatawad sa iyong kapwa, malambot na yung puso. Nung una, matigas ang puso mo, pero ngayon, malambot na, nagpapatawad ka na, nagmamahal ka na, at higit sa lahat, nagpapasalamat ka sa mga grasya at biyaya na iyong natanggap araw-araw. Diba? Isa din yung himala at milagro na ipinakita sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maaring yung milagro mo ay tinatawag mo itong healing miracle of your life. Kung nung una, sakitin ka, marami kang karamdaman, pero ngayon ay malusog ka na, no?
mabuti na ang iyong kalusugan, maganda ng iyong pangangatawan. At isang malaking milagro yan at himala na nangyari sa buhay mo. At dahil sa mga himala at milagro na iyan, ang isang ginawa mo sa buhay mo ay nagbalik loob ka sa Diyos. Sapagkat sinabi mo sa sarili mo, Panginoon, utang ko sa iyo ang aking buhay. Kaya bilang pagpapasalamat, bilang pagpupuri sa iyo, magbabalik loob ako sa iyo. Diba? From badness to goodness. Yung wala kang pakialam nung una sa Diyos, ngayon, may mas pakialam ka na sa Kanya. Nagsisimba ka na, nagdadasal ka na. Diba? Napakalaking himala at milagro yan sa buhay natin. You return to His love. You return to the Lord, no? With gladness. Kung nung araw ay malungkot ka, parang pasan mo ang mundo, pero ngayon, milagro at himala sa buhay mo, bumalik ang gana mo sa buhay, at ngayon natuto ka ng ngumiti, natutunan mo ng tumawa, natutunan mo ng masaya at maging magalak sapagkat nakita mo ang mas mahalaga sa iyong buhay. At dahil yan sa pinakitang milagro o himala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ikaw, nagbalik loob sa Diyos at naniwala ka na may Diyos pala sa buhay mo at naniwala ka na sinamahan ka pala ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Andres ngayon, atin ngayong napakinggan ang ebanghelyo patungkol sa pagtawag at pagtugon ng ating mga apostol, no? Ng mga kasama ni Jesus sa kanyang pang-araw-araw na ministry ay ang ating mga apostol na sila Simon, San Andres, Santiago at si Juan. At alam niyo po ba ano yung common sa mga apostoles na ito? Bagamat sila ay, ang kabuhayan nila ay mangingisda, pero nung nakita nila si Jesus sa buhay nila, nagmilagro at naghimala ang Diyos sa buhay nila, wala silang napala, wala silang nakuha, pero kung ating babasahin ang ebanghelyo ng kompleto, matutunghayan natin na may milagro at himala na pinakita si Jesus sa buhay nila. Unang-una, marami silang nakuhang isda. Pero ano po ba yung napakalaking milagro at himala na binigay at ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Yun po yung iniwan nila ang kanilang bangka. No? Ano po ba yung bangka? Ibig sabihin po ninyo, kapag iniwan nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang kanilang kabuhayan. Iniwan nila ang kanilang pinagkakakitaan para lang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At atin nga ding marinig, sina Santiago at si Juan, na klaro sa ating ebanghelyo, hindi lang nila iniwan ang kanilang bangka, ang kanilang pinagkakakitaan at ang kanilang kabuhayan, iniwan din nila ang kanilang ama na si Zebedeo upang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Milagro yan ng buhay sa kanila sapagkat una nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo ng himala at milagro sa kanila, ngunit ang napakalaking himala na natanggap nila yung pakikipagtagpo nila sa ating Panginoong Hesukristo. Para bang sinasabi nila, kulang ang mga success sa buhay, kulang ang mga pangarap sa buhay, kulang ang mga naabot natin sa buhay kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Nakita po kasi nila ang mas mahalaga sa buhay nila. Hindi ang kabuhayan, hindi ang pagkakakitaan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo ang mas mahalaga, ang tumugon sa kanyang tawag. Kaya mga kapatid, ito ang napakalaking milagro na nakita ng ating mga apostol na si San Andres,
si Simon, si Juan at si Santiago na nakita nila sa kanilang buhay na mas meron pang mahalaga sa buhay na ito at yan yung makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala ako ulit, bakit may milagro sa buhay ninyo at himala sapagkat nakilala ninyo at nakatagpo ninyo ang ating Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, higit na mas mahalaga sa buhay, sa mga pangarap natin, kulang ang ating pagsisikap, ang ating pangarap, ang ating pamumuhay araw-araw kung hindi natin makikilala ang ating Panginoong Hesukristo, kung hindi tayo makikipagtagpo sa Kanya. That is the most important and essential sa buhay natin. Mas mahalaga na makikipagtagpo ka, makikipagrelasyon ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang ating Panginoon, araw-araw, siya ang nag-initiate. Jesus always initiate to encounter us. Akala lang po kasi natin na tayo yung unang nag-initiate, gumawa ng hakbang upang makipagtagpo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi. Sa ating ebanghelyo, sino ang lumapit? Ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo din sa buhay natin, akala natin, tayo yung unang lumapit sa Diyos. Pero ang Diyos, ang unang nakikipagtagpo sa atin, ang unang nakikipagrelasyon sa atin, at ang unang nakikitungo sa atin upang makilala tayo. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kay isa ni San Andres na apostol. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang nagtagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Andres, at ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and my strength. You
to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, sa ganap na 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, sa ganap na 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay ng iyong piling, alisin ang mga anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw.
Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiho kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Andres ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang iyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol San Andres. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro